Matapos i-reveal ang layunin ni Ezuki at ang plano ng JAA, ngayon ay i-review natin ang Chapter 75 at 76 ng Sakamoto Days. Dito, malalaman natin ang mga sumunod na kaganapan matapos ang disguise at infiltration ni Sakamoto sa JCC sa tulong ng kakayahan ni Nagumo at matutunghayan din natin ang mga aksyon ng ating mga bida upang hanapin ang database ng JCC na magre-resulta sa isang engkwentro. Nagsimula ang chapter sa isang maikling flashback ng pagpaplano ni Sakamoto. Sinabi ni Luna medyo naguguluhan siya kung bakit may intel sila tungkol sa slur sa JCC. Dahil para sa kanya, isa lang itong paaralan. Sagot ni Sakamoto na ang database ng JCC ay may detalyadong record ng paaralan at ng mga estudyante nito mula noon hanggang ngayon. Nakalagay sa database ang basic information tulad ng edad, kasarian, blood type, mga gamit na armas, martial arts, o specialty pati na rin ang mga activities ng estudyante kahit pagkatapos nito mag-graduate. Kung sisilipin lamang nila ang database, para itong hubot-hubad na impormasyon ng mga estudyante. Nagtanong si Shin kung bakit parang hubot-hubad at ipiniliwanag ni Sakamoto na may urban legend ng mga estudyante sa JCC. Ayon kay Hiski, mayroong secret room sa main library o opisina ng vice principal. Sa karanasan naman ni Sakamoto noong siya'y estudyante pa, usap-masapan ng isang misteryosong room sa ilalim ng southern stairs na maaring kinaroroonan ng database. Ayon sa kanya, hindi pa rin sigurado kung nasaan ang room dahil base lamang ito sa rumors. Pinaliwanag ni Luna talagang rumors lang ang alam nila at sinang-ayunan ni Hiski na wala pang nakakahanap noon sa room na iyon. Noong panahon iyon sinubukang hanapin ng mga estudyante ang room para makakuha ng test answers, ngulit hindi nila ito natagpuan at nadamay pa si Nagoma sa ginawa ng dalawa. Nang tanong si Shin kung paano nila mahahanap ang room ngayon at sinabi ni Sakamoto na nandirito na siya ngayon kaya mas madali na nilang masusuri ang lugar. Dagdag pa ni Luna, walang makakatago kay Shin. Dito nagsalita si Sakamoto na titignan niya ang mga rumors habang papasok sa JCC. At gagampanan naman ni Shin ang pagbabasa ng thoughts ng mga guro at estudyante doon. Tumugon si Shin na masusunod niya ang utos. Sa kasalukuyang panahon makikita si Sakamoto na nagdi-disguise bilang si Aoyo. Sa isipan ni Akira, naisip niya na wow, may taong kasing lakas noon ni Rion Akao. Naghiyawan naman ng mga estudyante dahil sa ganda at cool ng bagong teacher nila pati na rin ang pagiging cute nito. Sa kabilang banda, masama ang tingin ni Sakamoto sa ilang estudyante at minememorize niya ang mga mukha ng mga may masamang tingin sa kanya o sa itsura ng kanyang asawa. Napaisip ang ilang estudyante at nagkaroon ng takot sa gurong ito dahil sa seryosong ekspresyon ni Sakamoto. Maya-maya lumaki bigla ang tiyan ni Sakamoto at natanggal ang butones ng kanyang suot na tumama pa sa ulo ni Akira. Agad na huminga ng malalim si Sakamoto at bumalik sa normal ang kanyang katawan. At sa kanyang isipan, sinabi niyang mutik na pala iyon. Nagtaga ang ilang estudyante sa nangyari kanina. Tinanong ni Akira si Sakamoto kung kita na sila noon at sagot nito na hindi pa. Samantala sa professor, nabulat siya nang makita ang full name ni Akira at napansin na ang last name nito ay Akao. Kinalabutan ng professor at agad niyang pinuupo si Akira na nagtataka, ngunit sumunod sa utos. Naramdaman pa rin niya ng takot nang makita ang apelyido ni Akira dahil bumalik ang mga alaala niya noong binubugsoan siya noon ng kanyang senior na si Rion Akao. Sa isipan naman ni Akira, naisip niya na napaka-weirdo ng paaralan at hindi siya maglalas dito. Matapos ang exam, pumunta sila sa 4th period, ang shooting practice. Nagpaliwanag ang kanilang professor. Makinig kayo. Kung kaya ninyong gamitin ang baril ng tama, maaari kayong maging hitman. Kailangan ng mataas na grado sa Firearms Skills Certification para makakuha ng lisensyang ito. Para sa klase ngayon, matututunan nila ang mechanics ng baril at kung paano bumaril. Kailangan nilang i-assemble ang kanilang baril at baralin ng target na 100 meters ang layo. Lahat ito sa loob lamang ng 1 minuto. Nagtaga ang ilang estudyante at sinabing imposible iyon. Paliwanag ng professor, kailangan bilisan ninyo para ma-hit ang target ng maraming beses. Pero kung mali ang assembly, maaari kayong masaktan kung magmi-misfire ang baril. Nagsimula ang timer. Nagpanik sina Akira at ang ilan pa na nahirapan sa pag-assemble ng baril sa loob ng 1 minuto, lalo na dahil may extra part. Nakita na ang ilan ay nakapag-assemble at nakapagbaril na, ngunit marami pa rin ang nahuli sa oras. Paliwanag ng professor, konti lang ang nagawang ma-hit ang target. Karamihan ay nakapag-assemble lang. Hopeless ang klase na ito. Tinawag ng professor si Sakamoto. Hoy, training teacher, ipakita mo sa kanila kung paano talaga gawin. Sa isipan ni Sakamoto, iniisip niya na ipapahiya sa harapan ng lahat ng bagong trainee. Ngunit mabilis niyang na-assemble ang baril at nabaril ang target. Lahat ng shot ay bullseye. Sa loob ng 1 minuto, nakagawa siya ng 67 shots na nabis na ikinagulat ng professor. Napansin ni Sakamoto na tinitignan ng ilang estudyante ang all-time record ng shooting class. Narinig niya ang pag-uusap nila. May mga sikat na pangalan at ang first place sa record ay isang taong walang pangalan na nakapagtala ng 96 shots. Ang pangalawa ay sa Sakamoto mismo na ikinagulat niya. Napag-alaman din niya na ang legend sa list, tinatawag na Dragoon, ay may tattoo sa noang bullseye bilang hamon sa kanyang mga kalaban.
Sa huli nare-realize niya na ang number 1 sa list ay si Hiski, ang estudyanteng kilala nila. Matapos iyon sa South Building, Weapons Production Department sa Research Laboratory, may isang lalaking galit na galit at sumigaw. Sino ang nag-melt ng weapon ko para maging raw materials? Sigurado na naman si Natsuki. Wala akong pakialam kung top siya sa class, dapat huliin natin siya. Maya-maya, sa man bathroom, nakita si Natsuki na nagse-cellphone at naiinis. Napaka-hassle nito. Biglang dumating ang lalaki at sumigaw. Natsuki, nasaan ka? Binuksan niya ang bawat kubikulo na takot si Natsuki. Sa isang kubikulo, nakita niya si Shin na nagbabasa ng manga. Tinanong siya ng lalaki, sino ka? Hindi pa kita nakikita dito. Sumagot si Shin, baka ako yun. Sabay nakabuklat sa page na tungkol sa school troops kung saan ang isang senior ay nangahara sa isang junior. Ginagawa ni Shin ang klase ng skipping class para manigarilyo sa bathroom, gaya ng nabasa niya sa manga. Natahimik ang lalaki at sinabing, ipagpatuloy mo ang trip mo kundi papatayin kita. Pero biglang kumilos ang lalaki at inatake si Shin na nawalan ng malay. Habang nagbabasa, narealize ni Shin, dapat sana kanina ay nag-request ako ng pakawalan at ngayon nararamdaman niya na parang typical na teenager lang siya sa school na gusto pa niyang i-explore. Maya-maya lumabas si Natsuki at tinanong si Shin, Senpai, ayos ka ba dyan? Nagulat si Shin at pina-invisible ni Natsuki ang sarili niya. Sabi ni Shin, hindi ka makakatago rito. Ano bang ginagawa mo, invisible freak? Sa isip ni Seba, nakakainis ang telepath ni Shin. Sumagot si Seba, napagkamalan mo lang ako sa isang kilala mo noon. Lumabas na ang katotohanan. Si Natsuki ay si Seba, leader ng Weapons Production Department at first-year researcher. Sinabi ni Shin, ibulgar mo ang lahat ng alam mo tungkol kay X. Sagot ni Seba, ibig mo bang sabihin tungkol sa lab gig? Isa lang yun, wala akong alam tungkol kay X. Nang sinubukang basahin ni Shin ang isip ni Seba, nabigo siya dahil sa hoodie na nagbablock ng electromagnetic waves. Nang nagtanong si Shin tungkol sa database, sinabi ni Seba, alam ko, pero masakit ang balikat ko, kaya mahirap maalala. Ngumiti siya at nagsabing, basurado tama ko, na ikinainis ni Shin. Pagkatapos noon, sa kantin, may ilang estudyante na nag-e-experiment sa pagbaril. Isa ang naiinis sa JCC Rice Bowl dahil aksidenteng natamaan niya ito. Tanong ni Shin, ano yun? Sagot ni Seba, gusto kong kainin ito. Ipinakita niya na ang JCC Rice Bowl ay may brown rice, gulay, rasyon ng sundalo at tira-tirang pagkain. Naghulog si Shin ng coin at sinubukan ng target na ginawa ng mga estudyante. Natamaan niya ang steak lunch na ikinamangha ng mga estudyante. Sabi ng isa, baka maswerte lang yung first year na yan. Sinabi ni Shin kay Seba na dapat siya mismo ang tumama sa target, kaya nag-invisible si Seba at binaril ang target na ikinagalit ng ilang estudyante na sabi nila ay pandaraya. Matapos noon, nakuha ni Seba ang isang ramen at sinabi kay Shin, siguro nasa teacher's room o sa library ang database. Baka nga wala rin talaga doon kasi wala akong alam tungkol dito. Nainis si Shin at sinabing, pinabili mo pa ako ng pananhalian mo pero wala ka palang info na maibigay. Sumagot si Seba, salamat sa pagkain, habang may ilang estudyante na gusto na siyang patayin sa galit. Tinanong ni Seba si Shin, first year ka ba? Sagot ni Shin, oo, first year ako sa Assassination Department. Dagdag tanong ni Seba, si Mafuyo, nasa assassination program din ba? Sagot ni Shin, oo, magkasabay kaming pumasa sa test noon. Isang revelasyon ang ibinihagi ni Seba. Nakababatang kapatid ko si Mafuyo. Nagulat si Shin at nasabing, ha? Totoo? Kaya pala nagme-make sense. Pareho kayong siraulo. Sabi ni Seba, ganun ba? Sabi ni Shin, kung iisipin ko, wala pala talaga akong nakikitang mga nakasabay kong pumasa sa test na hindi ko nakikita dito sa paaralan. Nag-wonder tuloy ako kung ano na ang nangyari sa kanila. Umalis si Seba at sinabing, mas maganda kung pupunta ka rito sa school. Tinalong ni Shin, ha? Bakit? Sabi ni Seba, dahil ang JCC ay naging isang malaking problema ngayon. Matapos ang eksenang iyon, nakita si Sakamoto na mabilis na nag-stamp ng mga documents. Namangha ang ilang professor sa bilis at sipag ng bagong trainee. Sa isipan ni Sakamoto, iniisip niya na kailangan niyang mahanap ang database sa lalong madaling panahon dahil mawawala rin ang kanyang disguise sa kalaunan. Maya-maya may lumapit sa kanya, isang matandang teacher. Nagkaroon sila ng maiting pag-uusap. Gusto mo bang i-follow up ko ang mga estudyante na hindi nagpakita sa klase? Tanong ni Sakamoto. Sumagot ang teacher, ang mga estudyante sa panahong ito ay napaka-sensitive. Nagtatago sila sa dorms at iba pang lugar. Totoo ba? Tanong ni Sakamoto. Gamitin mo ang lakas mo, bata ka pa, para mabuksan ng puso ng mga bata, tugon ng teacher. Umalis si Sakamoto,
Iniisip sa sarili na ito na ang kanyang pagkakataon na maimbestigahan ang library dahil mawawala na rin siya sa desk. Ngunit pinaalalahanan siya ng teacher, nasa kabila ang daanan papuntang dorm. Pagkatapos noon, nakarating na si Sakamoto sa labas ng dorm. Sa isip niya, mahirap talagang maging teacher, lalo't may 15 oras na lang bago tuluyang mawala ang kanyang disguise. Sa loob ng dorm, may nag-uusap-usap na mga estudyante. Sino ba yung babaeng nasa labas? Bago pa ba siya? Baka naparito siya para sa isa na namang lecture. Ayon sa kanila, kailangan na daw nilang turuan ng bagong teacher sa mga patakaran ng dorm. Pagpasok ni Sakamoto, agad niyang napansin ng mga pader ng dorm na may mga markang X. Habang nakatimin siya sa mga markang iyon, biglang lumitaw sa itaas ang 2 estudyante, sabay-sabay silang sumugod gamit lamang ang board, paper at pen. Anong problema nyo, mga bata? Tanong ni Sakamoto, ikinagulat ang 2. Maya-maya, 30 estudyante ang pa-approach sa kanya. Isa sa kanila ang may daladalang kumukulong tubig. Matanda, umalis ka rito, sigaw nito, sabay splash ang mainit na tubig ni Sakamoto. Ngulit mabilis si Sakamoto, kinuha lang niya ang cup noodle sa gigid, nilagyan ng mainit na tubig at habang paatake ang mga estudyante, sinabi niya, kailangan nyo talagang nagdisiplina. Tawagin siyang bobong teacher ng mga estudyante. Sa mabilis na kilos, ginamit ni Sakamoto ang chopstick, ipinuntos sa isa sa tumutulong at napatawang ang chopstick sa pader na nagpahang sa bata. Sa sunod na atake, mabilis siyang lumusot sa pagitan ng mga pader upang maiwasan ang suntok. Kinuha niya ang 2 hanger na nakasampay at pinaikot-ikot para ma-deflect ang mga bala mula sa mga baril ng 2 estudyante na pinagbabarilan siya sa kasalukuyan. Mabilis na inilagay ni Sakamoto sa likuran ng 2 estudyante ang hanger at inattach malapit sa ceiling dahilan upang sabay nakahang ang 2. Galit na galit sila dahil na-stretch ang kanilang mga damit. Maya-maya habang nasa tabi ng drawer si Sakamoto, muli na namang lumapit ang isa sa mga estudyante. Ginamit ni Sakamoto ang drawer upang matamaan ang likod nito. Habang ang isa naman ay nakatalon para sumugod, siniko ni Sakamoto ang likod nito dahil nabitawan niyang kutsilyo. Pinilit niyang ipasok ang estudyante sa drawer at sinika ito para masarado. Dahil dito ay ilan sa mga estudyante ang tumakbo, sabay sabing, malakas pala siya, umalis na tayo dito. Mulit biglang may vacuum cleaner na dumikit sa ulo ng isa sa kanila. Kumuha si Sakamoto ng vacuum, sinaksak at sinilabban ng switch. Na-vacuum ito ang buhok ng estudyante at pinalakad sa pader bago tuluyang napabagsak. Natikam talaga ng lakas ni Sakamoto ang mga estudyante. Ngunit ang tanong ay, ano kaya ang dahilan kung bakit may markang X sa dorm na ito at bakit ayaw pumasok ng mga estudyante sa klase? Ano kayang naghihintay kay Sakamoto? Lahat ng ito ay malalaman natin sa susunod na chapter na punong-puno ng bakbakan. Dito itutuon ng eksena sa mission ng 3 order members na sina Nagumo, Shishiba at Osaragi, isang mission na mauuwi sa matinding labanan. Sa huling panel ng chapter na ito, dito natin muna iiwan ng kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-follow para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat sa panunood. This is Mr. Anime at magkita-kita tayo sa susunod na video.